So guys, for today, yun nga, L&T Springs, Brembo brake pad, saka Kageki Cross Drill. So sukatan muna natin yung fender gap. 205, 45, 17 ang gamit niya. Nangina, nakastock na yung Vios facelifted na latest Yaris. So 205, 45, 3 finger gap eksakto. Yan. Diba napansin nyo? Mas maliit na yung fender gap kasi mas malaking gulong. Kanina 4, diba, dun sa Gen. Tapos, medyo malaking likod, 4 finger gap. Then, driver's side, ayan o. Yan yung sinasabi kung hindi pantay yung parking namin dito. Pag na-tsempo lang kasi nasa may gutter siya. So, 3 finger gap din. Kaya lang siguro naging 4 yung kabila dahil nauso dito sa may. Kasi ayos mo pa tong kabilang gulong. Okay na to. 3 finger gap. So, 3, 3, 3, 4. So, ayos lang natin yung parking. Tingnan natin kung magbabago yung fender gap dun sa likod sa kanan. Kasi unusual yung isang side. So, guys, sinayos namin yung parking. Ngayon, 3.5 tong left rear. Then, yung kanan, halos ganun na rin, 3.5. So, again, yung fender gap, nakadepende sa shock condition, tire size, saka yung level ng parking niya. So, bago kayo mag-adjust or whatsoever, check nyo rin yung level. Okay? So, guys, may rubber stopper pala yung spring sa likod. So, nakaka-apekto yan sa fender gap kanina, which is yung 3.5 or 4. Laki pa naman. So guys, we're done installing yung L&T Springs, Kageki, and Brembo. So kanina 3 finger gap yung front. Ngayon, using 205 45 17s. Ayan. 0.5 na lang. Pumapasok yung uno, pero para sa akin, proper way, 0.5. Pero pasok nga, considered 1 na lang natin para mas okay. 1 finger gap, yun ang gusto ni bossing. Ito mas 1 yung likod, 1 finger gap from 3.5 na may rubber stopper pala kanina, hindi natin napansin yung stock. Tapos 1 finger gap and ayan. Pumapasok yung 1 pero parang patagilid na. So, para sa akin, 0.5 and 1 finger gap. Okay? Ingat! Nasaan na isa? Andito na yung mga pops, no? Yung mga stock. Ingat po. Batangas pa sila eh. San Luis, Batangas. Thank you.
Thank you!